our guest for today is a good friend of mine. So we've worked together in the same company for a couple of years already, and we played in the same volleyball team. If you will, Yes. if you can imagine that, no. So she was very lucky to be able to have an early retirement last year after spending 25 years in our company. As a procurement professional. So she moved to Finland earlier this year as well, with her husband and her awesome AUSOME Yep. boy, Liam, in Finland this year. So thank you for joining us, Miss Baggy. Oh. Welcome, Baggy. I am right here, ready to help you. It's been a long time, gusto namin talagang pag-usapan yung autism talaga. Gusto namin yung medyo may matibay kaming yung makakapagsalita tungkol sa autism. Meron din kaming isang naging guest na yung anak niya nga din merong autism. Nandito rin sa New Zealand yon na Pinay din. Okay po. Yun, so meron din siyang anak na gusto niya nga yung awareness about autism. Kasi nga, it happened to her son. Sabi niya, kung may spread yung awareness about autism, yung effect niyan, kung ano yung pagtanggap sa society and all, baka better. Salamat sa pagpapaunlak mo. Medyo Ay, wala sensitive pong anuman. itong topic na to, kaya natanggalan kami, buti may kakilala si Rona. Masaya po akong i-share ang aking experience as awesome mom. Yeah. Actually, dalawa kayo. Si Ria din. Si Ria din. Okay po. Yeah. Pareho po tayong naka-experience. Ang tanong ko kasi, bilang syempre, wala naman akong anak at wala rin akong anak na awesome na na sitwasyon, paano mo na-realize na may kondisyon yung anak ko? Anong edad siya nun? Mga 2 years old po nun. Yung first child ko na 22 years old na. So, alam ko, ano po yung may comparison. milestone. Yung milestone. Yung anak ko kasi na una, mga 1 to 2 years old pa lang, may mga sinasabi ng mga words, kahit mama, papa. Pero po kay Liam, wala po akong narinig na any words. Though, pag halimbawa, binibidyohan namin siya, natingin siya sa camera. Pero afterwards po noon, pag tinatawag mo, hindi siya nagre-response, hindi siya tumitingin sa mata. Kahit may feeling ako na parang feeling ko may iba. So, ang ginawa ko, nagsa-search ako secretly. Hindi alam ng mga loved ones ko. Kahit yung husband ko, hindi ko pa sinasabi. Nag-check ako sa internet, nag-google ako, ano ba yung mga signs and symptoms ng batang possible na may autism, tapos kung anong age siya na-determine. Pero may nakikita na ako, symptoms. So parang may mga checklist ka na parang, uy, check to. Okay. Opo. So ano yung pinaka talagang yung nagpa-realize sa'yo na talagang meron siya? Nag-hand flapping, nagtitiptoe, yun nga, wala pa siyang kahit anong words na mama, papa, wala siyang sinasabing ganun. Pero po, ang nagpa-realize po sa akin, talagang na meron siya. One time po, meron kasi kaming company na awards night. Tapos po, kailangan namin magpa-manicure. Yung nakuha po namin na manicurista ay wala siyang idea na may anak ka kung may autism. So, nagpunta siya doon. Hindi namin siya kilala. Tapos, pagdating niya doon, ang sinabi niya po agad, autistic po yung bata. Yun niya agad yung sinabi niya. So, yung mga kamag-anak ko, lalo yung mga pinsan ko na overprotective dun sa anak ko, talagang sila ang nagngangalit. Sasapakin sana. Oo. Talagang yung, inis nila. Pero ako, may hinala na ako. Tinanong ko yung manicurista. Sabi ko, ate, bakit mo na sabi na may ganun yung anak ko? Ang sabi niya kasi, yung anak niya po ay ganun din. Though, ang pinagsisisihan niya lang, hindi niya na pa-check up dahil wala nga sigurong budget. Yung anak niya kasi medyo biglang umaalpas ng bahay, yung tumatakbo sa kalye. Medyo malaki na po. So, yun po yung nag-trigger sa akin na, kailangan ipa-check ko yung anak ko. Tapos may sinabihan din po ako na kaibigan, na sinabihan din ako, Baggy, bilang magulang, yan ang higit mong maitutulong sa anak mo. Yung mapa-check up siya. Ora-orada, naghanap kami ng, tinulungan po ako ng friend ko. So, siya po yung nagtulong sa akin na maghanap ng development pediatrician po. Kasi po sa buong Pilipinas po, noong time na yon may 60 lang na development pediatrician. Na napakahirap magpa-schedule. Taon. Hindi ko lang sure po kung nadagdagan po after ilang years. Wala I think nadagdagan. May pumasa. Kasi May pumasa this year. Oo.
Kasi nakita ko Buti may naman. nag-post na nagpapasalamat yung nanay na Mhm. parang thank you dun sa mga pumasa. I hope magstay kayo. Parang Opo. kailangan namin kayo dito. Paano mo tinanggap yun? Is there any time ba na napaiyak ka na lang na parang tinanong mo, what went wrong? May mali ba akong nagawa? Bakit Kasi syempre may isipin mo, anong mali sa pagbubuntis ko ba? Sa genetics ba? May ininom ba ako? May mga Mhm. ganong ano ka ba? Hindi ko po Mm. kinwestiyon yung sarili ko kasi alam ko na Mm. nag-ingat ako, nagpapa-check up ako ng as in, 'pag may pakiramdam ako na hindi maganda, pumupunta agad ako sa OB, kumakain ako ng maayos, yung mga masustansyang pagkain, kahit nga Mm. hindi ako talaga nainom ng gatas, nainom ako, nagpapa-test po ako ng para sa gestational diabetes. Mhm. Tapos, basta feeling ko naman wala akong ginawang hindi ko ma-question naman yung sarili ko bakit Mm. ako ang nakikita ko lang po is yung age. 37 na Mm. ako nung pinanganak ko si Liam. Saka po sinabihan din ako ng OB na may mga ganyang mga case na pag mga edad na may Ah. possibility po na ganun daw po yung Mm. kalalabasan ng Okay. bata. Ilan taon na ba si Liam? Ngayon 8 years old na pero parang college na siya. Charot. 8 years old, 8 Eight. years old na siya. Oo. Dumaan ka ba dun sa 5 stages nung grief na meron kang Yes. denial, alam mo yon, meron kang Oo. hanggang dumating ka dun sa acceptance? Feeling ko hindi. Hindi. So hindi mo siya Hindi. dinenay. Talagang Hindi. okay. Very Mhm. good. Sabi nga nung kaibigan ko, friend, bilang isang magulang, ikaw ang higit na makakaisip ng paraan. Kailangan mong tanggapin kasi ikaw ang makakaisip ng paraan paano mo maaayos or maitutuwid yung kahit papano, yung matutulungan mo yung anak mo Mm. para pag lumaki siya. Hindi ako dumaan sa ganun. Natanggap ko na agad actually nung na-diagnose nga siya, medyo may paiyak-iyak tayo konti, may mga padramang ganun. Pero tumawag agad ako sa mister ko confirm, meron talagang si Liam. Kasi po nasa abroad po noon time na yun yung asawa ko. So, nagulat din po ako sa reaction ng mister ko kasi mabilis siya ring pagkasabi ko, okay, anong kailangan gawin? Yun po yung agad na tanong Baka I niya. think individually nagre-research kayo pareho. Po, kasi na-mention niya, sabi niya si Bill Gates nga din, si Michael Jordan, si ganito, may mga I think binigay siyang, pero ano yun? Parang ang question ko lang, yung parang 'di ba ang sabi mo yung time na nagre-research ka and all, parang you're doing that secretly. Yung sa yes nanay, po. 'di ba? Hindi mo sinishare sa even your husband didn't know about it. Pero parang ano ba yun? Dahil parang natatakot ka rin na baka meron nga na pag shinare mo, merong may validation agad from other people. Paano ba yung Opo, kasi alam mo alam niyo naman yung society mapanghusga. actually, lalo sa Opo. atin, sa Pinas. Opo. Hindi ako natatakot na parang ako ng natatakot ako para dun sa anak ko. Kung paano siya ititreat ng society. Mm. Opo. Kahit nga ng kamag-anak ko, syempre natatakot din ako. Kamag-anak ko na yun. Baka sabihin, ganyan, wala naman sa lahat. Kasi thinking nila, wala naman sa lahi natin yung mga ganyan. Pero, the good thing po, hindi ganun yung mga kamag-anak ko. That's good, that's good. Opo. Kasi Baka minsan pwede I naman think share din very ni Ria, important. yung yung sa'yo para alam din ni talaga Bobby. yung unang tatanungin sa'yo, meron bang sa pamilya niyo na Yan. ganito dati? Mm. Ganun agad yung unang yun sa'yo. Paano nagkaroon yan? Bakit nagkaroon? Mhm. Sino ba sa pamilya niyo yung ganyan noon? O yung sa mga ganon? Ilang taon si Ria, no? Si Jada nun, Ria, nung parang gusto niya ng, kailangan niya ng Siya, 3 years old. 2 years old, napansin ko talaga siya. Kasi may word siya ng pa, pero nawala. Alam mo yung parang, siguro nga dahil napa-screens din namin siya, yung nanonood siya ng TV or dahil iniiwan namin siya sa kwarto eh. Tapos ang hilig niya, puro bilog lang. Laruan, ibibilog niya o idediretso niya, tapos itataas niyang ganun. Alam mo yung ganun lang siya na, bakit ganun? Ano ba yung sense noon para ganun gawin niya yon, di ba? Naku, totoo naman, wala namang, siguro hindi ko rin nga alam dahil first time ngang magka-baby na hindi mo na maalam talaga kung ano yun. Nung 3 years old niya, wala na talaga siyang sinabi. Kahit ano. Since nag-3 siya, nagtaka na kami, pumunta na talaga kami sa developmental. Ang problema nga, 1 year yung
appointment namin. So 4 years old na namin siya talaga napacheck. Kaya ang tagal bago siya na-diagnose na, yun pala talaga yun. Ayun, tama rin, wala rin akong parang hindi tanggapin kasi parang yun nga, ang unang-una kong naramdaman yung naawa ako sa bata. Mhm. Parang, ano yung mangyayari dito pag ganun? Parang ganun agad yung tanong namin dalawang mag-asawa. Anong meron dun sa bata? Anong mangyayari dito? Hindi ba ito makakapagsalita? Ganito na ba talaga to? Ganun yung mga tanong lang namin. Ang nangyari sa inyo, Nay, nung inilatag sa inyo yung sitwasyon, parang kayo nakaharap sa isang napakalawak na ocean na parang anong mangyayari? Parang anong ocean, hindi kami gagawin? marunong lumangoy. Parang ganun. Paano namin to lalanguin? Parang gano'n. Tapos ano una natin gagawin? Ano sunod natin gagawin? Gano'n gano'n yung mo agad. Parang ano kailangan nating unahing gawin? Saan tayo pupunta? Ano pwede nating gawin sa kanya? Yung mga gano'n agad. Ang daming question na agad na paano nga natin siya mapapa-check up or 'di ba? Kasi nga gano'n yung sitwasyon na. Tapos di nga siya nagsasalita. Basta wala siyang pakialam sa paligid niya, yung bata. Dead ma sila, dead ma. Nonchalant. Sariling mundo talaga sila, ganun. Yes, oo. Umiikot yung mundo nila dun lang sa kung ano minsan yung nasa harap nila, kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung nakikita nila na okay sa kanila, pero pag hindi talagang nagwawala. Nabanggit kanina ni Baggy yung mga early indicators ng may mga bata na merong autism kasi nabanggit ni Baggy yung nagpa-flapping ng kamay, di ba? So that's one. Another is yung walang eye contact. Mhm. Di ba? Ganun si Jaden din before. Yeah. Tapos nabanggit mo yung laging circling, yung ikot lang. Kasi nabasa ko Actually, yun. either circling or Or yung line up po ng Yan, oo. Parang naglagi silang parang gusto nila nagsa-stack. yes. Yung Saka po ganun. may may mga Nagtitipto. may pa-side tiptoe, saka may pa-side eye. Akala mo may nakikita silang hindi Yes. natin nakikita. Oo. Isa matatakot ka. Ano nakikita nito anak mo? Bakit hindi? Ganun din si Jaden nung maliit. Yung parang meron silang ewan ko kung hindi nakikita o nararamdaman ba o na parang Mhm. bigla na lang silang gaganyan. Parang Tapos may supernatural. Oo. Oo, ganun. Tapos po yung anak ko hindi mahilig sa toys. Yung thank God, di siya mahilig sa toys. Para pag Oo. pumasok kami doon sa Toy Kingdom, dead man siya Dead sa na lang mga lahat toys. yun. Oo. Opo. Anong pinaglalaroan niya? Akala ko magiging siya, kalakal. May mga junk. Mga basura. Hindi po, mahilig siya sa mga Karton. carton boxes ng, Karton. diba, ng mga ng mga syrup, ng mga vitamins, mga ganun. Ah. Yun ang trip niya. Yung parang patutunog-tunugin niya lang ganun po. Sabi ko, medyo makakatipid ako dito sa batang to. Sa interpretation ninyo, how is autism defined and why is it considered a spectrum? Sabi nga po, di ba, yung autism parang neurodevelopmental condition po. So, walang batang parehas ng kondisyon. Yes. So, sabi nga ni Miss Candy Pangilinan, unique talaga sila. Yes. Maaring si yung intelligence niya mataas, meron naman po medyo mababa. Yun po, ganun po yung alam ko as yung kaya nga po spectrum kasi malawak siya. Correct. Malawak. Oo. Opo, malawak Pero sa siya. case ni Liam, ano yung saan siya mahilig? Ano yung parang lagi niyang ginagawa? Yung sa palagay mo magaling tong bata to sa ganito? Magaling po siya, katulad kanina, kumakanta. Mahilig siya sa music. Magaling siya mag-memorize. Plate number. Alam mo, nakita niya yung plate number mo. Alam niya yung model ng kotse mo. same na same. Kahit saan kanya makita. Alam niya yung model ng kotse mo, plate number. Kaya niya pong mag-convert ng English, from Filipino na counting, English, up to Spanish po, yun. Naturo kasi hindi naman po, pero kasi nga po, lalo na po, ngayon nga po medyo nag-worry ako kung kaya niya yung Finnish na language. Kasi po yun yung mode of teaching po dito. Ay, finish na. Finish na or not finish. Bali po, yun yung isa sa mga ko na natatakot ako baka hindi niya makuha. Marunong tumingin ng oras, lalo po kung digital. Kaya niya rin i-convert yun into Spanish. Ano ba, 11, 14, alas 11, 14, para mga ganun po. Yun po yung mga alam niya. Naalala ko yung 14. Alam mo yun din yung unang naaral ni Jaden, yung simula 1, 2, yung mga ganyan hanggang 20 plus na alam niya yung Spanish na Nire-recite niya yan nung maliit. Tapos lahat, maano siya sa numbers, mahilig siya sa numbers. Kaya lang, yung sa comprehension, mahina siya. Ang hirap niyang intindihin yung kunwari may tinanong ka sa kanya.
Mga 3 times niya, 4 times yung uulitin sa Ah, kanya. oo, At saka oo. iba sagot niya sa'yo sa Mm. tanong. Mm. Kaya medyo Buti magugulo. talaga ikaw ang nanay niyan, mama. Paano kung halimbawa ako ang nanay niyan, isang tanong, Oh, Naku, makukulong ka, More Hindi, on, pero naku, pag nung unang naranasan ko kay Liam, yan, ang pasensya ko talaga. Liam, hindi mo Oo. makuha yan. Parang mga gano'n. Oo. Parang tinitreat ko siya as normal na bata. Normal, Which correct. is mali po pala. Tapos may time pa yung blower. Kasi medyo, ano po yung sensory, ano niya. Dati, tuwang-tuwa pa ako na pag matigas ang ulo, sabi ko, sige, bubuksan ko itong blower. Ay, mali pala yun. Kasi Tinitrigger, parang tinitrigger. na-trigger. Saka na lalo siyang natatakot na torture, di ba? Mali po pala Kaya nga. yun. Oo. Tinakot ko sa lalong si blower. Boyang mo, di ba? Pag maingay, lalong nagiganyan. Yes. yun, Opo. nila. Mali pala yun. Ganun talaga nila yung kamay nila sa tenga nila. Tsaka ano sila, ayaw nila ng parang yung nagkakagulo. Oo. Yung meron, tas pag nag-uusap kaming mag-asawa at medyo malakas na yung boses na, Boses. natatakot na siya. Mm. Ayaw niya ng ganun. Tsaka ayaw niya ng pinupo na siya, pinapansin siya, yung mga ganun. Nako, ganyan po din si Liam. Baliba, nanonood kayo ng TV. Ay, may favorite siya, Jessica Soho, Afghanistan na topic. Yung, Labas. tagal na po nun, di ba? Oo, Di, andun yung syempre. tatay ko eh. Di ba, syempre, Nasama sa ano na yun? Sa Talaga? video ng Jessica Soho. Di ba Okay. po, nakikinig kayo, di ba? May Syempre, interviews may gusto kayong malaman doon sa topic na yon sa Afghanistan. Pag naramdaman niya na ikaw ay nakikinig, ilipat niya ng channel. Ayaw niya. Ay, oo nga. Oo nga. Di ba maiinis ka? Liam, ba't ilipat mo? Pinapakinggan ko pa Parang, yun. Wala. Yeah. Pang-asar Kaya niyo po. bang i-explain bakit ganun yung attitude nila pag ganun? Parang, ewan ko, Ayaw ayaw nila nilang ng na attention. papansin sila. yes. Ayaw nila ng totoo. atensyon. Karamihan nga daw na may ASD, medyo mababa yung social skills nila. Apo. Di ba ba, mama, talagang yun Talagang yung bagsak talaga yung social skills. antisocial. Parang, kaya ayaw nila ng interaction. So, ayaw Mhm. nila ng attention normally. Kahit nasabi mo na favorite pa rin yung nakikipag-converse ka na nga di ba? Mag-usap tayo sa Afghanistan and all. Ayaw nila kasi ayaw nila ng attention. Kaya Ayaw nung nilang paulit-ulit. oo, yun, ayaw din. Pero sila yung Sila repetitive. yung correct. Opo. Dapat sila lang. Ganon. Sa totoo lang, ayaw nila yung ikaw ang ano sa kanila. Pero pag sila, repetitive yung routine, yung word, yung ano, ganon sila. Yung simpleng sa sasakyan, sa traffic. Yan ang hirap na hirap kami sa anak namin noon. Nagwawala talaga siya. Oo. Hindi pwedeng mata-traffic. Kailangan May movement. parang mag-ano ka ng way para umandar. Pag matagal na sobrang nagwawala na siya sa loob ng sasakyan. Oh my goodness. Kung sa Pilipinas kayo, paano ginawa nyo na? Just imagine. Hayaan lang namin na magwala siya. Anong gagawin namin? Tamang, common choice. Sa amin po sa Cavite, usually traffic talaga. Pag pupunta kami ng school niya, Cavite City to Noveleta, minsan po one time, 2 hours. Alam niyo po ang ginawa ko, nagla-live kami. Nagla-live kami, parang nag-uusap kami. Okay. Traffic update tayo, ganito. Gusto niya yan? Opo. Tapos alam niya na yung mga lugar kung saan yung magta-traffic. San Rafael 4 po, traffic po Traffic. dito. Ganyan. Para po malibang. Kaya Parang gusto lang nila na may nangyayari dapat. Hindi dapat na tumitigil. Ganun. Oo. Yes po. Ayaw nila na nakastuck ka lang, parang ganun. Ayaw Oo. nila. Kaya po, kahit everyday yung live namin, kaya po sinasabi ko, pasensya na po kayo, nagla-live po kami para po kami, interaction kami ni Liam. Ayun po, yun po yung ginagawa ko. Ang dami mo tuloy natutuklasan. Naging instant vlogger tuloy yung mag-ina. sa sitwasyon nyo ngayon, what are the daily challenges you are facing having a child with ASD? Yung mood pagising, kasi po katulad nung lumipat kami dito, di ba po malamig? One time, bumaba kami. So, syempre, pag bababa kayo, kailangan may naka-jacket, nakasapatos, nakasocks. Lakad lang tayo, labas lang tayo. Di, lakad. May bus card na yata kami or wala pang laman. Di, pumunta po kami ng grocery, ganyan. Tapos sabi niya, pag pauwi, magbabas tayo. Wala kang laman yung card. So, mga 30 minutes. Bawal naman ng 1, 2, 3 dyan. Opo, dako, ang galit nung anak ko. Yung sabi niya, sabi mo, magbabas tayo doon ng bus stop, ganyan. Sabi ko, wala nga tayong dalang pera. Sabi niya, habang nilalakad po kami, iyak na iyak. Simula po noon natandaan niya
Kaya pag niyayakan ko siya na lalabas kami, Oh, card. ayaw niya. Ayaw Ah, niya. okay. Ayaw niya lumabas. Sabi niya, ay, hindi tayo lalabas. Ayoko lumabas. Katulad po kanina, sabi sa tatay niya, lalabas pa tayo ngayon? Ayoko lumabas. Kasi nadala siya. Yun po yung mood. Kaya pag ginagawa ko, pag gabi pa lang, di ba gusto namin lumabas, nire-ready ko na yung gamit niya. Parang sineset ko na yung mood niya na bukas, ganitong oras, aalis tayo. Pina-priming mo na. Okay. Opo. Sabi ko, kunyari, may pupunta yung ano dito, yung maintenance, kailangan nasa labas tayo. Yun yung struggle namin, mood, pagligo, pag-toothbrush, medyo ngayon Sa okay na po pagkain. siya eh. Pagkain po, nakain naman po ng breakfast. Nagpapaluto yung pasit canton, champorado, nuggets, minsan kung ano po yung Pinoy na ulam Pinoy na pa rin, nandito. Kahit Ayun po, ano. nakain naman po. Actually, Yan po. sinabi ni Mami Baggy na ano, na yung parang isiset mo yung ano, totoo yun. Kasi Yung kay JJ kondisyon. naman, kailangan din mong i-inform muna siya ahead of time. Kasi kung ano yung nasa utak niya na alam niyang gagawin na namin bukas, hindi na namin pwedeng mabali yun sa kanya. Kasi masisira na yung mood niya. Magwawala na siya or basta ganun, iba na yung isip niya. Ayaw niya yung ganun. Gusto niya kung ano talaga yung sinabi mo sa kanya, gagawin namin yun. Kung pupunta kami sa ganito. Hindi, sabi niyo sa ano tayo pupunta eh. Hindi naman niyo sinabing ano, bakit niyo babaguhin? Ganun siya. Ganun. Tama, Tapos, Ria. Kasi remember yung alaga ni Jan. Si Baggy yung husband ko kasi sinusupport nila yung may mga autism din dito. Yung isang particularly na alaga niya. Kasi dito susunduin minsan ng parents para magbakasyon, gari during holidays or ganyan. Pag umuwi yung nanay niya, alam niya na kung kailan ulit babalik. Kunyari, yung katulad last time, binisita namin sa New Plymouth, alam niya kung kailan ulit siya susunduin ng mami niya. So ngayon, every now and then, every day, nasa calendar niya, araw-araw, tatanungin niya yung support worker niya na, ang uwi niya, December 20, si mama, ganyan. Kasi wala siyang speech eh. Pero paulit-ulit siya nun. Kapag palapit na palapit yung December, kung kailan man yung inaabangan niya na date, medyo agitated siya. Yung ganon. Yung parang sobrang excited niya. Ganon. Yun. Pero ganon nga. So, possible daw kasi nga na pag binali mo yung promise mo sa kanya, magkakaroon ng effect sa kanya. yes, So, kaya sobra. paulit-ulit siya. Saka Paulit-ulit look siya. forward sila kung ano talaga yung Yes, oo. sinabi mo. Hindi Kasi po mo nag-promise pwedeng ka. sitain yun sa kanila. Oo. Mm-mm. Kaya ang hirap minsan. Minsan syempre hindi mo naman inaasahan talagang nababago yung plan. Ano ba yung difference nung si Liam ay nasa Pilipinas at ngayon ay nasa ibang bansa na? Yeah. Nung nasa Pilipinas po kami, Kasi kasi yung yung kamag-anak nating mga judgmental. hindi po, yung kamag-anak po namin, yung Yung ano nga ko, pala, okay, mga kamag-anak mo. supportive sila. Doon po kasi yung bahay namin parang compound. So wala akong problema naman, di ba? pagdating. Compound tayo. Yun ang Wala akong mainam problema. Wala akong problema po pagdating sa pag-aalaga. Sobrang maayos ang mga kamag-anak nito. Di katulad sa compound Apo. namin. Hindi ka tulad ng mga kamag-anak natin. Ano po talaga, sobrang sobrang protective po sila sa anak. Siguro po kasi wala pa ding anak yung pinsan ko. Dito, walang ganon. Kaming dalawa lang ng mister ko po ang mag-aalaga. Napakalaking pinagkaiba is yung support po ng government. Yung therapy po kasi ni Liam sa Pilipinas po, nagko-cost po ng 900 per hour. Yung speech, 900 din yung occupational therapy. So dapat nga po ang nakalagay sa kanya parang 2 times or 3 times bawat isa. Diyos ko naman po, 900 times 6. Correct. Baka hindi na po kami kumain. Exactly. So, Ibig sabihin, cost sa inyo kung nasa Pilipinas. Opo. Then yung school, so yung school niya kasi private, nagko-cost po ng 80,000 a year. So doon sa Pilipinas, bali naka 2 years kami, tapos ang therapy, nakasimula 2 years old siya, 8 years old na po siya. Tignan nyo, imagine nyo po kung naipon po namin yun. Milyon? Yes. Tapos po nag-pandemic pa. So, isa pa yung nagpahirap sa, hindi siya nakaka-attend ng therapy sa school. Dito po, very thankful po kami, lalo na kay Lord, na, lalo na ganun din po sa husband ko. Kasi lumakas yung loob niya na mag-isip ng paraan, paano buti yung buhay ni Liam pag umalis kami ng Pilipinas, going here. Kasi po ang bata po dito,
Saka ako, kahit wala pa akong trabaho, may unemployment benefits. Saka ang mga bata po, hanggang 18 years old, may makukuha sila sa government. Bukod pa po sa pag dineclare nyo pa siya na PWD, na may autism. Yeah. So, yun po, parang doble. Pagdating sa school, sa Pilipinas, ako ang hatid sundo. Wala na akong magawa. Yun na yung routine namin. Yeah. Dito po, supported po ng, actually, na-apply pa lang po namin yung school taxi po nila. Wala po akong babayaran. Tuition fee ng school, wala din akong babayaran. May shadow teacher pang kasama. May pagkain Wow. pang kasama. Saan ka pa, di ba po? Exactly. Thank you, Lord, talaga. So, Exactly. yun po yung, ang medyo complicated lang po talaga is yung language. Walang nagbubuli. Yun po yung isa sa tinanong namin sa teacher na ano po pag may mga bullying situation po ba dito, or sabi naman po ng teacher hindi po nila tinotolerate, and yung discrimination kasi po nung unang talagang pagdating po namin dito, or yung nag-a-apply po yung mister ko, tinanong ko talaga sa mister ko, baka pag nag-apply tayo ma-deny tayo kasi meron tayong anak na may autism kasi po sa may ibang bansa daw po, lalo na't hindi doon pinanganak, hindi po siya syempre parang burden pa rin ng gobyerno. Yung paglipat nyo, mas nakabuti talaga. So, in terms of Opo. financial support, at saka Mhm. yung mas nagkaroon si Liam ng safer place, kumbaga. Opo. So, Tama po. yung Finland, mas nakabuti dahil wala ka ng agam-agam sa gagastusin, tapos alam mong mapapabuti siya, tapos yung magiging eskwelahan niya is bully-proof, di ba? Opo, hindi nila tinotolerate. Napaka-friendly po kahit sa CR, sa yung mga lip nila. Alam mo, kahit wala akong autism, gusto ko lumipat. So, ma-amaze po kayo parang, ay, meron palang ganitong lugar na saka wala pong age, 'di ba po alam po sa US pag tungtong nyo ng 22, cut na yung Yeah. dito po as long as declared sila as with PWD. disability, po sila, covered po sila ng government. Hindi po, lilipat na kami dyan. Ayun, sasabihin ko nga eh. Kasi Naglilista diba, na si mama ng requirements. Paano ba makarating dyan? Ang sad lang na kung meron kang autism at nasa Pilipinas ka, at least sila Ria, financially, kaya nilang supportahan yung bata. Nung, iba, therapy nga ang mahal-mahal. Diba, nakwento mo naman, Baggy, sobrang mahal talaga. Opo. Pinipilit lang kayanin kasi talagang Kinaya talaga. Yes. But at least, may nagpo-provide sa inyo financially, at least, diba? So, napatherapy niyo si Jayden. Pero, yun nga, kung nasa Pilipinas ka at meron kang autism at hindi ka capable, Tutuluyan. diba? Siguro hanggang limited po. Limited lang. Diba, 2 years, katulad po yung school niya, 80,000. Tapos nag-aaral pa yung isang anak ko ng college. Sabi ko, Lord, baka hanggang ganito lang yata kaya That's namin. true. Yun po, Oo. yun. Limited lang yung source. sabi ko nga, mababankrupt kami nito pagka ganun yung, kasi yung ibang school na dinanas naming kumbaga nag-inquire kami. Mm. Grabe yung mga amount na sinasabi nila dahil sa anak namin na may autism. Parang, Grabe, no? ganito po dapat yan. 180 po yung ganito. May shadow. Ano pa kayo? Teacher pa kayo. 90,000 po yung shadow nyo. Ganito po yung ganito nyo. Sabi ko nga, sige po, mga 3 taon lang yung anak namin nag-aaral dyan. Bankrupt na po kami. Oo nga, di ba? Totoo po. Grabe. Hindi biro yung mga sinabi sa amin na amount na parang, hello, saan mo po kami kukuha ng ganyang para lang pag-aralin yung anak namin. Halos inano nyo na lahat yung amount ng gagastusin namin dyan. Wag na lang po namin kayong pag-aralin. Yun nga, kasi parang, like, di ba parang dyan, ang layo-layo pa natin, healthcare pa nga lang, nagsisimula Opo. pa nga lang tayo, di ba? Parang, nandun pa lang tayo, baby steps pa lang, healthcare pa lang yun. What if, paano yung mga ganyan na situation na parang medyo special case na, di ba? So, ganun nga, may-share ko lang na ganun din, sa New Zealand din, Baggy, ganun din. May support din yung Salamat. government na dun sa mga situation na ganyan at walang limit din sa age kasi nga karamihan nga minsan nga halos doon na nga sa institution na mamatay minsan dahil Opo. sobrang doon maano talaga walang limit yung age nila tsaka yung although talaga limited din yung therapist na pwedeng mag-support din parang sa atin din kasi hindi ganun karami din for example Opo. sa kanila hindi lahat may access lahat sa speech therapist kasi limited lang yung speech therapist din dito. So pila-pila din. Katulad nung na-share namin kanina, yung case nung kaibigan namin na nandito nga, yung anak niya, inuuwi pa sa Pilipinas para mapa-therapy. Oh. Kasi nga dahil dito kasi parang kung hindi life and death situation yung anak mo, hindi priority eh.
So, Mhm, pipila ka. Pipila ka, ibig sabihin. So, ganun yung naging Apa. situation nila dito. So, that's why, inuuwi nila sa Pinas kasi sa atin naman, may pambayad ka, mapapatherapy mo, basta may available na therapist eh. Apa. Ganon. So, hindi katulad, Ria, yung sa inyo, yung that time, sobrang hirap din. Dahil sobrang limited lang talaga yung pwede Limited. mag-provide ng therapy, di ba? So, yung ngayon, ginagawa nila, uuwi yung asawa, o kaya uuwi siya, magpapalit sila. May time na naiiwan sa lolo't lola yung bata. Nandito yung parents. Sobrang hirap ng Hirap. sitwasyon. Apo. Kahit na may support ng government dito, kung limited din naman yung pwede mag-provide ng support, medyo mahihirapan din sila. Although kung government support, meron din. Nakakalungkot lang yung condition sa atin. Pag may mga ganyong sitwasyon at wala kang capable to finance that, mahihirapan talaga. Oh, eto naman, 'di ba, siyempre pinag-usapan natin ang struggle ng pagkakaroon ng may ganyang anak na kondisyon. Mhm. Siyempre pag-usapan din naman natin, kamusta naman sila, yung positive note naman. Gaano naman kasarap na magkaroon ng anak ng ganyan. Siyempre yung each development niyan, 'di ba? Yung any milestone na na-achieve nila, iba yung pakiramdam sa magulang nun. Kasi siyempre, 'di Celebrated, ba? no? Mm. Pag meron kayong anak na katulad dito, ang ituturo sa'yo talagang pahabain yung pasensya mo. Minsan may mga ginagawa na silang kalokohan. Kahit na gustong-gusto mo nang magalit, pag niyakap ka nila, kaya hinalikan ka nila, parang nakakatunaw ng puso. Pag may nagawa sila na kahit napakasimple lang, umapak lang ng ganito, humawak lang sa ganito, kaya may naisulat lang na ganito, feeling mo, daig mo pananalo sa loto. Nag-post ako. Minsan kaya sabi ko, kung para sa iba po, napakababaw na experience yung mga ganito. Pero po sa mga katulad po namin na may anak na ganito, ay napaka-big achievement na po. Despite na ganito yung condition, talagang kung pwede nga lang magpakitar araw-araw. Oo. Oo, totoo yan. Simpleng pumalakpak lang yung anak mo dahil hindi niya kaya dati, tapos ayaw niyang kakantahan siya ng happy birthday. Tapos tinanggap niya sa puso niya kahit gigil na gigil siyang magalit. Alam mo yung natapos yung kanta ng happy birthday sa kanya, tapos pigil na pigil siyang magwala dahil hawak namin yung dalawang kamay niya. Tapos nung pagkatapos ng kanta, siya yung gumanon. Alam mo pa, para kaming nanalo talaga. Alam mo yung para kang nanalo sa isang contest na champion ka. Yung pinagsama-sama yung mga bata dahil kakantahan siya ng happy birthday na Ayaw pinakaayaw. niya. Tapos pipicturan sila na nakahalera na ayaw na Lahat ng ayaw niya, gagawin niyo. lahat ng ayaw. Alam mo kahit yung teacher, yung therapist niya, napaluhan nung kasi parang naramdaman niya yung nung bata na nakipag-cooperate yung gano'n. Grabe yung ko nun. Talagang hindi ko talaga naiwasang umiyak nun kasi simpleng ganun lang talaga. Nabanggit mo Ako po, naman yung nung bata siya, di ba? How important is yung early intervention? Kasi meron din akong pinsan, may anak siya na special din. Ngayon, 19 years old na. Pero, Babae, lalaki, mama. babae. So, ngayon, 19 years old na siya. Dinadiaper lang nila. Tapos, yun. Although, naiiwan naman nila sa bahay. Pero, hindi ganun yung niya eh. Wala siyang development. Parang, Na ang hirap. Parang, kumbaga na-stuck yun actually kasi nga hindi na siya actually, nung before, pinapasok nila. Pero, ewan ko nag-regress po. hindi regress yun. hindi tinaga or kaya ngayon hanggang ngayon Kailangan talaga alagain. tuloy-tuloy. Yun po, Mm-mm. yun yung, kaya mahalaga po yung early intervention at early acceptance. Acceptance Kasi actually, po, correct. Opo, very crucial po kasi parang alam niyo yun, the usual na sinasabi na ang halaman, pag lumaki nang hindi na iayos yung ganun na siya forever. So kaya po katulad kay Liam talagang kahit medyo gipit, medyo talagang ginawa namin ng paraan kasi nga mahirap po kasi pagtanda, hindi naman kami forever nandito. Importante para sa kanila, yun po yung matutong maging independent. Kaya po kailangan talaga yung early intervention. Buti na lang nga po yung sa anak ko kahit minsan hirap na akong turuan yung pag-potty train. Sa awa naman ni Lord ngayon po, marunong na siyang pumunta sa toilet, marunong na siya magsabi, nakakapag-mall na kami na hindi nagda-diaper. Correct. Paggabi na lang, paggabi na lang medyo naka-diaper pa. Pero pag umaga, pagpapasok sa school, marunong na magsabi or tinatanong ko siya every 2 hours, nawiwiwi, napipipi, punta na ng toilet, na pupupo, yun, nagsasabi naman po. Dati talaga, sobrang away kami to the max.
Pati mister ko, minsan, Liam, ano ba yan? Hindi ka na natuto. Kala mo naman, sobrang normal nung anak namin, kung pagalitan namin. Talaga, minsan po talaga, nakakapuno. Mami. Liam, nakakapuno na, nakakapagod na. Hindi mo ba Tao lang din naiintindihan? naman kayo. Opo, hindi mo ba naiintindihan na dapat pagpupupo doon sa CR, ganyan. Tapos bigla na-realize Siguro mo, sa- hindi pala dapat. Hindi pala siya katulad ng panganay namin na madaling kailangan pupukpukin mo siya. Ganun po, yun. Kaya po, mas maaga po yung early intervention po talaga para mabigyan po ng tamang kung anong therapy ang kailangan, kung anong mga intervention po yung kailangan. Siyempre po yung mga therapist, talaga nag-aral sila para matutukan yung mga bata. Minsan nga mapapaisip ko sana pala ito na lang ang course na kinuha ko nung nung nag-college ako. Sino namang makakaalam na magkakaroon akong anak na may di ba po? Minsan may kahit yung anak ko, minsan naiisip niya, gusto kong yun na lang sana kunin ko para si Liam, ganyan. Ay, ayoko naman pong siya. Yung anak ko po kasi aviation ang kinukuha ayaw ko naman siyang ipilit na dahil may kapatid siya na Yes, of na may autism, yun na rin ang kunin niyang course. Nasa sa kanya po. Pero ang Yun, sweet kaya naman niya para maisip niya yun. Actually. He's Ayun mature. po. Kasi sabi ko kasi limited yung mga yung mga OT, yung mga speech pathologies, ganyan. Mahaba pasensya nyo, totoo naman. Pero syempre may mga sandali din na nag-give up. Parang hindi man nag-give up Nag-breakdown din ba kayo? As in talagang napaluha na lang kayo, napalupasay na lang na saglit nakakapagod, saglit. Iiyak ka lang, tapos bangon ulit. Saglit. Kasi, Hindi pwede. iyak lang, tapos Hindi kasi hindi pwede, di ba? Pero parang Opo. yung moment na yon, as in seconds or minuto lang, kailangan mo na uling kumilos. Alam mo yung parang ganun. Hindi pwede, no? Hindi pwede So parang mag-pause. walang imo-imo rito. Bangon. Konting time out lang po, tapos play tayo ulit. Ganon. Yes. Oh O kaya my okay na ulit kami, God. ganyan. Talagang, di ba? Alam ni Mami yun. Mabilis po ako Siyempre. mag-switch ng emotions. Yun, totoo Alam yun. mo naman na kayo talaga, main character kayo sa buhay ng mga anak nyo. Pero syempre, yung mga asawa nyo rin. Kamusta Opo. naman sila? Yung syempre, hindi natin naririnig yung kwento nila nung nalaman yan. Syempre, Sige po, paano tawagin rin ko. nila, Sige pa tawagin ko. paano naman yung, sa palagay nyo, sa paningin ninyo, paano naman nila ni-navigate yung sitwasyon? At saka paano sila nakakatulong? Kasi ang laki suporta niya na may asawa ka. Hindi lang po ako ang main character. Main character din yung mister ko pagdating sa finances lalo na. So siya kasi po, mas mahirap po kasi siya nung time na nasa abroad. Ako po nandito. Though kasama ko yung anak ko, siya po syempre yung Correct. isip niya, kailangan kumita ka ng pera para do sa anak mo pang support. Paano pag nawala yung trabaho, ganyan po. Saka yung, ang laking bagay po talaga yung nag-uusap. Oo. Saka yung, saka na-accept niya rin po yung situation na ganito yung anak namin, na walang kung sino man ang may kasalanan bakit nagkaganon yung bata. Yeah. So in a way, Kasi- mas naging close kayo. Yes po. Mas naging magkakampi, kumbaga. Minsan na magkaaway kami, pero po at the end of the day po, nagbabati naman po. Kami, lalo na po dito, kaming dalawa lang, bali kaming tatlo lang. Malaking bagay din po yung gawin yung center si Lord sa relationship at sa family niyo. Parehong-pareho kami. Pinag-uusapan talaga namin from the start pa. Bumabagyo, bumabaha, hindi pwedeng hindi namin dalhin kasi schedule di ba? So yung schedule niya, since mahirap nga, 3 times a week, 4 times a week, 2 times a week, 2 hours, ganyan, mag-iintay kami dun sa center, maggagala-gala kami dalawang mag-asawa habang hinihintay yung bata. Yun, talaga, parang naging bonding namin yun nung time na nasa center si Jayden. Kasi nga, mahaba yung oras na pag-iintay namin. Tapos pag uwi namin, dadali naman namin siya dadating naman yung tutor niya dito, may papatutor namin siya. Yung maraming activity na pinagawa talaga kami sa kanya para mahabol yung kung ano man yung kailangang ihabol na development sa kanya, tsaka yung sa age niya and dun sa brain niya. Parang magtugma. Hindi man magsakto na talaga, pero umabot dun sa pwede na munang line na kung halimbawa ganito yung age niya, ganito na yung age ng brain niya, yung mga ganon. Halimbawa, minsan nagdadrama ka na, di ba? Pag yung mahirap na ang sitwasyon, yung asawa mo kasi yung magpapaalala sa'yo na hindi sila,
hindi sila, di ba, parang hindi sila normal na bata na isang sabi mo lang, makukuha na nila agad. Yun, ganun po yung mister ko. Siya yung kumbaga neutralizer din na, magpapaalala sa'yo na hindi normal yung So, anak mo. Kaya ibig dapat sabihin, ganito yung swerte rin talaga pagtsatsaga. kayo sa mga naging asawa nyo. Swerte daw ako. Dito po yung Oo. Speaking of swerte, di ba sabi nila kapag may mga anak na ganyan, swerte daw sa Hindi family. po ako naniniwala dyan. Nagiging masikap ka lang po talaga at saka nakakaisip ka ng paraan Oo. Kasi Ikaw kung yung paano gumagawa. mag-strive. Correct, Opo. correct. Paano nga kayo naman. makaka-survive araw-araw Tapos, at Gina-guide din kasi ni Lord talaga yung mga pamilyang may gano'n na kaya nyo. Or di ba kaya nga niya binibigay sa binigay inyo sa kasi atin. kaya nyo. yun, Yun naman, yun Kaya po. oo. may kapasidad Yun na lagi may, ano. oo. Bakit ako ba Tama ang rin nakita ni naman. Lord? Lord, ako ang nakita Kasi niyo. di ba, kumbaga Bagi, ito yung sitwasyon. Hindi ka pwede rito ang kinikita mo lang pang pang normal na bata lang, na paslit. Oho, Ang sa inyo opo. kasi ang daming requirement. Pressure. Habang Opo. lumalaki, kaliwat kanan ang therapy, ang development, ang gagamitin niyan, ang Mhm. kakailanganin sa school. So parang ang sa inyo, naging doble mas triple yung mindset nyo na hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik lang. Kailangan talagang Mhm. trabahong Opo. Saka palu-palo. syempre kasi pati po kami, iniisip din namin, hindi kami bumabata. Ba't ba Kailangan pinukulong lagi mo? kami malakas. Hindi kami kumbaga, kailangan lagi kami malakas. For Liam, yun yung mga iniisip namin. Pero Totoo. Bagi, But you is it, work twice as hard no? You work twice as Oo. hard. Yun talaga Mhm. yun. si Kasi nga Hindi may deficit ka. So Hindi nga lang kailangan. twice hanggat kaya mong mas more than twice pa, di ba? pero Hindi siya po ba po yung pwede, parang nakakahiya. main driving force nyo kaya kayo nag-migrate? I mean, kung hindi ganun ang sitwasyon ni Liam, should you Pag stay? tinatanong ko po yung mister ko po, yun po yung niya. Yun po din yung Better situation niya. para kay Liam, Opo. actually. Mm-mm. Napag-usapan din namin yung mag-asawa. Kasi alam namin na yung mga may autism na bata, kumbaga mas binibigyan ng importansya sa ibang bansa. Siyempre may bansang hindi rin. Alam natin yung may Opo. Katulad ibang Pilipinas, no? Saan ba yun? Doon po sa maraming contractor. na may Marami 10 po mga, million. Daming kotse na may payong. opo, itago na lang po natin sa pangalang Diskaya. Charot. Kinangalanan. Parang eager ka na hanggat kaya mo pang kumilos, kikilos ka pa. Kahit pagod na pagod ka. Yeah. Parang ganun yung feeling pag may anak kang ganun. Kasi alam mo yung sitwasyon nyo na dapat ganito, dapat ganyan. Tapos yung pagtutok mo sa bata hanggang sa pagtulog mo, magigising ka dahil titingnan mo yung anak mo kung tulog ba. Alam mo yung kung humihinga ba siya. Alam mo yung Yun. nagsasalita ba siya. Kasi yung si Jayden, until now, medyo ganun siya Yung bago siya matulog, nagsasalita siya mag-isa. Lahat nung maghapon na nagawa niya, parang umaano sa sense niya or sa memory niya. Na-summarize niya, gano'n? Opo, ganun. Habang nakahiga or nakatuwad, minsan nakatuwad pa siya, ganyan sila. Tapos minsan magugulat ka, Jayden, sino kausap mo? Wala po, ganyan na lang sila. Tapos hanggang sa makakatulugan na niya yun. So ako, parang ang isip ko lagi, pag tulog na, sa madaling araw, sisilipin ko yung anak ko. Kasi alam mo yun, parang hindi mo alam kung ano ba pwedeng, may mangyayari ba sa kanya, yung mga ganung So, lagi mo talagang titingnan bawat galaw niya, bawat kilos niya, bawat sinasabi niya. So, tututukan mo talaga. O kaya nasa CR siya, Jayden, anong ginagawa mo dyan? Yung mga ganun. Kasi struggle talaga yung kung paano namin siya naturuan maligo mag-isa. Yun nga, magwiwi, magpupo. Ang hirap talaga nung mga una, lalo na nung medyo bata-bata pa. Kasi Ilan talagang taon siya na natuto? si Jayden, siguro mga 9 to 10 na talagang bago na kapag yung marunong na sa Sarili. sarili Kasi i-assist mo pa rin siya, huhugasan mo pa rin siya. Kailangan bibigyan mo pa rin. Yung parang ano yung tawag doon? Parang Susupport mo lagi. hahainan mo pa, yung mga ganun. Napasandal si Bagi kasi may 2 years pa palang ganito. Kasi 8 lang yung si Liam Opo. Hindi po, ang ano naman po kay Liam, buti po, na siya, pag sabi ko, Liam, ready na yung mga gamit. Na, parang tinitreat ko nga siya din po, siguro may tama rin ako Minsan tinitreat ko na rin siyang normal na bata. Parang,
Pinaparamdam ko sa kanya, Liam, hindi ako lagi nandito. Kailangan marunong ka Kaya niya. kahit pa yung mga basic na ano. Yeah. Ganun Pero po. mali ba daw na parang i-treat mo siya as normal? Yung parang kausapin mo as normal, mali ba? Sa akin, mas okay eh. Kasi Natututo. ano eh, Saka wala naman natututo iba po kasi eh. magtuturo, di Pero Wala ba? po ibang matuturo. technically, mali daw ba na parang i-treat mo siya as normal people? Ah, hindi ko pa po na check yung mga sa iba din. Okay. Kasi Opo. baka ma-technical tayo. Kasi yun nga yung alaga nung asawa ko nga. Kasi nung nakasama namin, nung after niyang kumain, kasi nga ano siya, 28 years old na. So, adult Laki na. na po. Malaki na. Wala lang siya talagang speech. Pero nasasabihan mo siya. Kaya lang nung after, napansin ko kasi nung after nung pagkain, hindi siya ano ng mga crumbs niya. Pupunas. Ganyan. Opo. Oo, hanggat hindi mo sinasabi. So, gagawin ng asawa ko, di aayusin, ganyan. Sabi ko, di binubulungan ko yung husband ko. Sabi ko, turuan mo siya na ano, na siya ang magganyan, yung ganyan. Tapos kausapin mo na ganito, ganyan. Inisip ko, teka, hindi naman siguro ako expert para sabihin ko. Ngayon ko na-realize, kasi baka mamaya may sinabi nga sa inyo yung therapy na baka mali na i-treat nyo siya as normal person eh. So wala naman. Wala naman po. Wala naman po. Ang ano pa nga po nila, gusto nilang ganun, maging parang independent nga po. Yun, oo Paano nga mo siya, eh. Oo, po. oo, tama. Kung Yun. i-baby mo siya, lalong Kung halimbawa ba, uulit ang sitwasyon, pipiliin nyo pa rin ba na yung kasulukuyang sitwasyon ninyo? Or you would want it like the other way? sa akin po sino ba naman po ang magulang na gusto na ganito po yung sitwasyon? Yeah. Siguro po yung, ang pipiliin ko, the other way around. Si Liam pa rin, pero normal yung condition niya. Of course. Opo. Of course. Same naman po, 'di ba? Tsaka sa akin yung case ko naman kasi 'di ba nga dahil hindi ko nga alam na magkakaanak ako eh. So, Oo nga. Blessing. pa yung hihiling. Blessing. Bakit Oo pa nga ako pala. naghahangad ng or bakit pa ako parang magre-request pa binigyan na Binigay nga na ako. nga. Yun Nung naman. halos wala na nga before, diba? Oo, actually tinanggap na nga namin na wala na pero binigay naman siya. Ay, kaya ang nanay makutata. Kasi grabe talaga yung ako dito sa bahay. Lagi kayo soprano, di ba? Yes, ito po. Inilalagay ko kayong sitwasyon kasi, yung sa sitwasyon nyo ngayon, wala, ni makarelate, wala kami, as in zero. Lalo ako, malay ko dyan, hindi magkaanak na, hindi ko alam eh. Ang sinusubukan ko talagang ikunin sa brain, ipik sa brain nyo, yung kasalukuyang sitwasyon nyo. Kung meron ba sana na, alam mo yun, maitutulong or any awareness na sana existing na sa paligid or sa bansa or sa social media, ano sana yun? Huwag nating binubuli ang kahit sino. Pero ang maganda po, medyo na ngayon yung social media, Yung malaking social bagay media. po. Opo. Meron lang talaga mga ibang gumagamit na hindi responsible. Pero feeling ko naman po marami ng dating may autism, hindi lang tayo aware. So thankful ako sa social media na ngayon nabibigyan na siya ng muka. Yeah. Hindi lang, saka minsan naiisip nila, mga mahihirap lang ang merong ganyang mga anak. So hindi po kahit sino pwedeng magkaroon ng anak na, kahit nga po si Melanie Marquez, di ba? Kapatid ni Michelle D, dalawa, merong So wala siyang pinipili. Pag napili ka ni Lord, jackpot ka. Yan po. Pag napili ka ikaw maging, medyo mag-ready ka, medyo mababago yung buhay mo. Kahit hindi PWD, dapat never tayong nambubuli. Kasi nakakababa talaga siya ng self-esteem ng tao. Saka maraming possibilities ang pwedeng mangyari doon sa taong yun. Mental, lalo na mental, yung sa pag-iisip nila na maaaring may gawin sila na hindi maganda. Yun po yung pero linawin din natin na diba, ang autism spectrum naman is not a mental illness eh. Yes po. So it's parang meron lang difference on the wiring. Development. Yes. Opo, yung mga iba lang wiring, yung sa kanila. magulo lang. Parang iba lang yung perception nila. Mga bagay-bagay. Iba lang. Iba lang yung pagkakapulupot ba? Opo, ganun po. Correct. May sarili silang mundo pero kailangan pasukin mo yung mundo nila para maintindihan. Yes. So napanood nyo ba yung
Mama, yung sa bus, di ba yung inupakan yung may Oh, condition siya, di ba? Opo. Dahil Kala ko yung wala. Nangagat. Yung nangagat po. kawawa talaga yung bata, inupakan, pinatulan. Yun isa, parang I think sa atin, kulang pa talaga yung awareness sa atin eh. Kasi pag may nakita nila na parang ganyan, sasabihin, ano ba yung Threat agad. Mananakit. mananakit? Mananakit, ganyan. Baliw Delikado na yan. agad. Oo. Ganon. Baliw agad, iba oo. yung tingin sa mga batang may ganun, sa totoo. Mm-mm. Saka actually kasi hindi nga kasi binibigyan ng importansya ng gobyerno yung mga cases ng mga batang may ganito. Di sana dati pa na-educate Tama na yung yan. Tama. tao Tama ka dyan. na ano yun, parang alam mo yun, nalalaman na ng lahat ng tao na may ganitong tao, hindi tayo dapat kumbaga mag-judge o ano yung ganun ba? Walang ganun eh, walang ganun dito Tama sa ka atin. dyan. Parang Part of kailan nagkaroon society sila. ng ang awareness ang DOH about autism Diba? spectrum? Parang wala Parang naman wala, eh. no? Wala pa po. Saka po Wala kahit yung sa talaga. categorization po ng DSWD, kasi kung di nyo naitatanong, yung sa ID po, PWD, nilagay doon sa, nung in-apply ko yung anak ko, nakalagay, intellectual disability. Siyempre, Uy, bilang nanay, parang exactly. feeling ko may tama yung anak ko, baliw, ganyan. Correct. Talagang Kasi minessage yung ko talaga. Minessage ko talaga yung, yung Wow! DepEd niya. Sabi ko, bakit, Dok? Sabi ko, bakit intellectual Exactly. disability? Gusto kong takpan ng masking tape at ilagay autism. Sabi, pinaliwanag naman po sa'yo. Sabi ko, Dok, ang sakit sa puso, parang dinudurog yung puso. Ganun po yung mga sinasabi ko sa Dok. Sabi niya, kasi wala pang talagang categorization ng autism sa sa disability. Opo, kung paano ipapaliwanag. So, So, ang busy naiintindihan ko naman naman nila po. para hindi trabahuhin yun. Opo, Para busy hanapan sila ng sa flood magandang- control. Kasi nga, di ba, may iba sila. Kaya nga, Marami silang ibang bigla mong inuuna. marirealize ngayon na kailan nga naglabas ang government ng awareness tungkol dyan. Parang wala kang nakita, di ba, ever. Opo. Actually, ito lang Dapat mga po talaga yung pinag-aaralan nila eh. yung mga organization lang ngayon na ang nagtutulong-tulong NGO para lang, Oo. correct. Mm. ma-open yung mga ganyang Yung mga private na lang din, individual na nagiging community. kahit Opo. yung mga mismong may therapy center, gumagawa sila ng mga parang events, activities na para Oo. ma-aware yung mga tao. Sila na lang eh, hindi na yung government natin. So, 'di ba? Talagang kulang na kulang. Eh paano nga yung Kanya-kanya na. Opo, ganun po talaga. paano yung hindi nakakapagpa-therapy nga? Lalo na Yeah. yung medyo hirap na hirap sa buhay. Paano gagawin nila, 'di ba? Bagay, ano lang natin, kwento Ako lang po. natin kay Bagay yung kay Ria. Kasi si Jayden, di ba talagang siguro mga hanggang 8 years old, 9, hindi talaga namin nakakausap. Kasi hindi namin nahahawakan, hindi. Wala talagang social skills at all. Ayaw niya magpahawak. Wala. Pero pag nakausap mo ngayon yung anak niya ngayon, ay magsasawa ka eh. Magsasawa ka kausapin eh. Sumobra eh. Ikaw na yung susunod. Parang alam mo na kung sino yung nanay at tatay eh, pagkausap. So, ibig sabihin, parang, ang laking tulong ng therapy kay Jayden. Sobra po. Laking tulong Ang talaga. laki ng improvement ni Jayden. Mhm. As in, yung pag nakita mo siya, hindi mo siya iisipin na merong ASD eh. Pag Mhm. normal, siguro mas malalaman mo lang pag sinabi ni Ria. Pero hindi mo Mhm. siya makikitaan ngayon. Kahit sa feature niya kasi Yeah. Oh, yun nga. Mm-mm. marami nagsasabing gano'n, pero yun nga, talagang siguro nga dahil tinututukan na lang talaga din namin. Ngayon, magpa-14 years old na siya. Laki na. Mm-mm. Actually, iba na talaga yung mundo rin niya kasi tulad ngayon, umalis kasama ng pinsan niya, nag-alabang. Trumopa. Gumala, Gumimik. gumimik, ayun. Nagpaalam naman, ma, pwede ba ako sumama kay ate, ganyan. Although, pwede na, Kampante. pero minsan talagang iniisip mo, Jayden, may bilin, wag kang Madami. hihiwalay sa ate mo. Apo. Tama. Pag nagwiwiwi ka, wag kang magpapaiwan doon sa may labas ng pinto. Oo. Ganyan talaga Mhm. yung lagi naming sa kanya. Adi, kutakot-takot na bilin talaga kala Abby ang mo, no? Hindi na, actually, hindi na si Abby, si Jayden na. Hinahayaan kong umano sa mind niya. That's good. Yung kung ano yung sinasabi namin. Kasi gano'n naman sila eh. Once na parang ano mo sa mind nila yung sasabihin mo. Tapos,
parang nauulit-ulit nila, sabi ni mami, ganito, dapat ganito. Ganun. Sobra na matandain, di ba? Siya na nga yung PA natin at alam niya yung schedule. Lalo na sa lugar, sobra siyang, wala akong masabi talaga. As in, lahat ng pinuntahan namin lugar, kahit isang beses laming napuntahan lang, alam niya kung paano po babalik. Oo. Para po siyang human ways. Yes, totoo. Parang Google Map. How do you manage your own mental health as a parent? Natuto po ako mag-daily devotion. Dati po, hindi ako nagbabasa ng Bible. Walang ganon. Ngayon po, na-attend po ako ng mga, Mapit. yun yan, yung mga, yung sa nanonood ako, ewan ko po kung familiar kayo, The 700 Club. Yeah. Kay Brother Bo, yun po. Catholic po ako. Catholic po ako, pero na-attend ako ng mga Christian na mga gawain. Tapos po, ayun po, naglalaro po ako ng badminton. Yun po, buti po supportive yung mister ko kahit na nandito ako. Sabi niya, maghanap ka ng Pilipino na community na naglalaro dito. Kasi baka nga po, tumalo na lang daw ako sa balcony. Ayun po. Yun. Tapos po, yung everyday na, tinitreat ko po na everyday na pag yung magkasama kami ng anak ko, parang bonding moment na rin po namin yun. Yes. Palakad-lakad sa mga kung saan dito. Ayun po, lalo po yung weather dito. Pag labas mo, parang nakaka-fresh ng utak. Hindi katulad sa Pilipinas, paglabas mo pala, Stress ka na. lahat na ng problema. Tapos Ang bungad agad, kuryente, yung kable, maduming kalsada, may dura, may ihi, bawal umihi. yung pagbukas mo, ay, ito na pala ang preview ng impyerno. Mainit. Ganun po. Dito po pagbukas niya, ay, parang, fresh. Ang ganda-ganda ko. Ganun. Correct. Tama Yun po, yan. yung pakiramdam po. So, yun yung pampalibang po, pampaano ng mental health. Yun po, laro. Siyempre po pagkain, mahilig po tayo dyan. Yan. Mga buffet. Yun po. Yeah. Saka yung usap din lagi din po yung pakikipag-usap din po sa asawa. Yan, kasi katulad po may anak nga po, yung anak namin nasa Pilipinas. So po, everyday na tawag, malaking bagay po sa yung kumbaga pag-restart ng ikaw na naman to, bago ka na naman bagi, hindi ka na yung pagod na bagi, gano'n. Like sa Pinas at saka sa Finland. Kamusta naman yung acceptance sa community naman? Ay, dito po talagang accepted sila. Minsan biglang kakanta yung anak ko doon sa loob ng tram. Di ba sasabihin ko, hindi po kami ingay. Huwag ka mag-iingay. Ganyan. Hindi po, ang mga nonchalant po yung mga tao dito. Hindi sila yung titignan ng masama yung, ano ba pinagagawa? Hindi po sila gano'n. One time po may kinalbit ni Liam yung nasa harapan naming babae. Sabi kasi po akala ko magagalit yung babae. Sabi sa kanya, hello. Ay, mabait yung mga tao They're dito. so friendly. Lalo na po yung mga Finnish na tao. Ano lang po sila talaga, pag hindi mo sila kinibo, hindi ka nalala kinibo eh. Pero once mo sila, mabait po sila lalo sa mga batang may autism. Meron ako isang na-alala na situation. Nung sabi namin, yung kasama nga namin yung alaga ng husband ko. Inaantay lang namin si Isabella at yung husband ko. Nasa loob, palabas. Ang kasama ko, yung alaga niya. Nasa labas kami. Halata naman sa kanya kasi nga dahil adult na, pero halata mo sa kanya na may autism yung bata. So ngayon, parang nasa labas kami ng hotel. So yung isa, napansin yung parang staff ng hotel, napansin niya na yung kasama ko. Sabi niya, is it okay? Because I'm going to create a little noise. Is it okay? Kasi siguro nakita niya, yung ganon. Parang nisip ko, ay, of course, okay lang. Kasi okay lang siya sa ingay eh. So wala siyang problema. Diba may mga talaga na ayaw ang ingay. Sabi ko, yeah, no problem, ganyan. Tapos nung paglabas ko, nung lumabas siya, konti lang naman yung ingay na ginawa niya. Sobrang na-appreciate ko, sobrang thank you ko dun sa staff. Kasi parang inisip ko, yung sensitivity nila dun sa mga kondisyon na gano'n. Kasi parang inisip ko, hindi naman siya ganun kaingay, pero nagsabi siya sa akin na okay lang ba sa kasama mo? Kasi, I'll create a little noise. So parang yung gano'n, na-appreciate ko yun yung mga gano'n. Minsan, ganito po yung ugali ko eh. Pag halimbawa yun yan, minsan magagawa ng noise yung anak ko sa public. Yung sabi ko, I'm so sorry. Yung laging, nag-feel ko laging, dapat pala hindi po ganun. Sabi nga, Apologetic. Po, dapat hindi apologetic lagi. Kung ipaalam mo lang sa kanila na may autism siya, okay na sa kanila. Okay na sa kanila yun.
Ma-inform lang Very sila na, Filipino yung ganyan kasing trait no? Yung lagi nang mm, nag-a-apologize. Oo nga Well, hindi eh. ka na Filipino, finish ka na. Finish ka na. finish or not finish. Di yan Totoo kami. yun. Yung tipong pasensya na po. Alam mo, laging may ganun Yun sa nga, amin. yun nga. Ay, sorry po. Opo, pasensya na, ganun. Yun nga. Kasi, Pero dapat hindi naman sana, di Pero- ba? Dapat po. Hindi naman nila kasalanan eh. Exactly. Kung meron ba kayong gustong sabihin sa mga anak nyo, although hindi pa nila naiintindihan, ano ba yun? Yung totoong gusto nyong sabihin sa anak nyo? Hindi ko alam kung anong future. Pero hindi kami nag-expect kung ano yung, halimbawa kung makapag-college pa siya, kung ano yung kaya niya, yun lang po. Okay na po kami doon. Basta po maging independent lang siya. Naiyak tuloy ako. Hindi lang po kay Liam, kay Lord, na thankful kami na nakarating kami dito. Ang dami namin gustong puntahan na bansa, pero dito niya kami, kaya pala matagal. Wala pa si Liam, nag-a-apply na po kami sa ibang lugar. Kaya pala matagal kasi darating po si Liam sa buhay namin na dito pala kami dapat pumunta para dito siya Perfect place makapag-aral. for his situation. Opo. Kung saan pa kami naghahanap, aral-aral pa kami ng IELTS, hanggang hindi ko na tinapos kasi nga po na parang nabuntis po ako sa kanya. Yung pala, hindi from third world, sa first world yung pala kami dadating. Opo. Kasi 'di ba kahit anong tapang nyo, kahit anong galing ninyo, syempre may mga bagay kayo na gustong sabihin sa anak ninyo na parang minsan sana kung alam mo lang, sana lang kung kaya kong sabihin sa iyo 'to, kung kaya ko lang ipaintindi sa iyo, 'di ba? Eh wala naman kami diyan sa katiting ng mga dinadanas niyo. Kaya kumbaga gusto naming ma-pick yung brain ninyo. Kasi nga 'di ba Ma'am Maria, napanood ko yung Love Child, yung sa Netflix. Bukana pa lang Jane talaga Onesa? sabi ko, hangang-hanga na ako sa mga magulang ng may mga kondisyon ng anak. Kasi yung mga magulang itself na lang napakahirap, 'di ba? Tapos bibigyan mo pa ng ng challenge. Yung challenge habang buhay na extra challenge. challenge yun. Ako dyan. Oo, Pero ako at dyan dun sa habang buhay. Kasi hindi siya, Di ba? di ba ang sabi nga, you cannot go out of spectrum eh. Kasi Oo. habang buhay na siya. So pwede siyang, Kasi hindi sabihin na, hindi siya, hindi siya masa-stuck doon. It can be developed, pero hindi siya yung naku-cure. Hindi. Pero pwede siyang ma-improve. Yes. ang hirap sa sitwasyon nyo is, kami, yung mga normal na magulang, halimbawa si Rona, sabi niya nga sa mga previous episode, parang okay na siyang mawala kasi alam niyang okay na, naisalansan niya na yung mga maiiwan niya, hindi nakawawa ang mga anak. Eh kayo, I'm sure, gugustuhin yung dumoble pa uli ang buhay ninyo dahil para lang madugtungan na mas mauna na lang yung, alam niyo yung, sabi mo Mama Maria, di ba, kung gugustuhin mo nga magsabay tayo, kasi Sabi hindi ko ko alam rin. pag ako ang nawala, paano ang anak ko? At saka sinabi ko nga rin na mauna ka muna. Lalo na nung yung hindi pa siya nagsasalita. Puro yung symptoms niya lang yung nakikita mo kasi hindi pa nga siya ganung natitreat ng ayos. Yung nag-uumpisa pa lang yung treatment sa kanya. Parang, mo lagi, may mangyayari ba dito sa ginagawa namin? Yung ganun. Parang, pag bigla kami nang hina, nagkasakit kami mag-asawa. Parang, sino titingin sa kanya? Parang, di sana mauna na lang siya or yung ganun, yung mawala na lang siya ng maaga bago kami. Parang ganun. Ganun talaga yung unang umano sa amin. Kasi syempre nakakaawa siya, di ba? Wala namang ibang tutulong sa kanya kundi kaming dalawang mag-asawa lang. Ang hirap doon ay hindi mo alam kung sino yung tatrabaho or magbibigay ng ganong klaseng pagmamahal na ibinibigay nyo doon kay Jayden. Maaaring may mga kamag-anak tayo, nanay, magulang, pero hindi eksakto kung paano yung binibigay natin sa kanila. Kaya takot na takot tayo. Wala ka naman kasing ibang iisipin kundi yun lang, yung sana okay ka pa, sana okay pa kami. Kasi nga, habang lumalaki siya, hindi mo nga kasi alam kung ano yung mangyayari sa kanya, di ba? So, laging nasa isip mo yun, laging nasa utak mo yun. Ano ba yung mangyayari dito sa batang to habang lumalaki siya? Parang ganun. Meron bang mangyayari dito na instances na magkakaproblema pa siya sa ganitong or magkakasakit ba siya? Yung mga ganun. Alam mo yung ang dami pumapasok sa isip. Makakapraning. Oo, ganun. Di ba Tapos, yun na nakwento mo, di ba, yung sa school niya? Yung sa canteen, yung babae, yung kinakain, tinacharge kay Jayden. ay, oo. Oh. Masyado kasing mabait si Jayden. Parang, oo siya ng oo. Yung kumbaga, sige, parang walang masamang tinapay. Ikaw? Bata. So, siya, pag sinasabihan siya nung higher level sa kanya, grade 7 na yata yun, or grade
6 nung time na yun yung babae. Nagpapalibre lagi. Mm. Parang Pina-charge kay Ria. Jayden, oo, inaano na, china-charge na kay Jayden, automatic na. Si Jayden naman, okay lang, okay. Yeah, Wala siya kasing hindi exactly. Oo. niya, so iniisip ko, baka naman kaya-kaya ng anak ko balang araw na yung mag-isa na lang siya. Take Baka advantage siya lagi. masuhin siya. Mhm. Sobrang ganun talaga siya. So, pag magbabayad na ako, ang dami kong binabayaran. Pero paano yun? Kinumplain Ay, mo? sorry po. Kinausap ko yun sa kantin, tsaka din si Jayden. Oo. Pinaliwanag ko kay Jayden, hindi sa lahat ng pagkakataong ka ako, pwede ka man libre o pwede mong i-ano sa'yo yung Oo. estudyante. Although hindi naman masama, hindi masama talaga yung ginagawa niya kasi sobrang bait niya nga, sobrang genuine. Pero hindi ka ako laging pwedeng ganyan kasi aabusuhin ka or kaya parang masasanay sila sa'yo. Laging maraming babayaran ang mami mo. Kung magiging paano masama niya yung Ria, pag tinanggap, kayo wala nang Mama? makain. Gumraduate na ba yung babae? Oo, Puntahan okay po na. natin yan. Sino po ba yung babae na yan? Hindi na siya nag-aano ngayon. Itong year na to, hindi na ano naman. Ano sabi ni Jayden, Mama? Okay po kami. Kasi. Kasi po ganyan-ganyan eh. Kasi sabi niya, gusto niya daw ng ganito. Ganun siya eh. Gusto niya kasi ng ganito. Eh di sige. Gusto nating i-address before. Kasi kaya naman din na gusto natin mapag-usapan to, yung gadget. Kasi si Ria, Okay. nakwento niya na before na like, di ba sabi mo 2 years old si Jayden that time, medyo nagmamama siya, papa, nawala because of gadget. TV, ganyan. So natutok siya doon. Yung sa'yo ba, Baggy, may ganun ba ding na, because of the use of gadget? Yan nga po yung pinagtataka ko. Kasi po, sabi sa amin nung DepEd, nung na-detect siya na meron siyang ASD, 0 screen time po. Ganyan. Hindi naman po siya nag-gadget. Saka hindi ko rin siya binibigyan ng cellphone. Yung TV nga po namin sa bahay, nakalagay ng duster ng nanay ko kasi kahit hindi siya nakasaksak, syempre po yung image niya nakikita niya rin doon. Kaya po nagtataka ako, saan niya nakuha yun? Paano nagkaroon ng problema? Pero po kahit sinabing zero screen time, sinisiro screen time pa rin talaga po namin siya. Yes. Talagang sinunod po namin na halimbawa, kahit pagod po kami, hindi po kami nagbibigay para lang manahimik ka dyan, ito na sa yung cellphone. Correct. Sinunod po talaga namin, kaya siguro po yung improvement din po sa kanya, talagang nakita din po namin, kahit parang minsan parang mabagal, pero kahit pa paano po nag-improve, nagsalita, natutong magpati train, kahit pa paano po nakakabasa na po eh. Tapos, nice. kahit po dito, tinuturuan ko po siya, halimbawa, natawid sa crosswalk po. Minsan ang sign ay walking po na person na, halimbawa, stop po, naka-red, tapos naka-stop na person. Minsan pag may pinag-usapan na po namin ng basta to, pag may tumawid, kahit naka-stop, wag tayong, kasi wala namang pong kahit walang sasakyan, tumatawid. Pero stick tayo. Kailangan hindi tayo double standard. Pag red, kahit nagmamadali tayo, stop tayo. Para hindi siya malito. Pag walk, green, goes. Ayun po. Yun yung mga ko kay Liam. Kailangan po hindi double standard. Pagdating sa kasi yung mga kamag-anak po namin dati, pag hindi pwede mag-gadget sila, pwede mag-gadget pagbibigyan nila. So, sinasabi din po namin sa kanila na dapat isa lang tayo ng lalo po nung buhay yung mother ko. Iba-ibang kami, clash kami na mga Pag sa inyo pwede, pag ako iba-iba opinion, iba-iba yung rules. Ako na ang kontrabida dito sa mga lola Ayun po, pag-usapan naman po na parang hindi dapat ako ang bida. Pero dapat support kayo sa anong sinasabi ng bida. Ganun po ang dapat sa bahay. Lalo po pagdating sa gadgets. Opo. Lalo pagdating sa gadgets. Pero ngayon po nakokontrol naman po namin siya. Di ba ngayon nag-gadgets po? Pag kinuha mo sa kanya, hindi naman po siya yung nagwawala. Akin na yan. O kaya paggabi po, ginagawa niya. Alam niya pag 9 o'clock kailangan nasa bed na. Yun po, papatayin niya na po yung TV. Punta na sa surrender na. Surrender na sa bida. Bagay ako yung iPad ng anak ko naka-timer pag gagamit siya. 1 hour lang. Okay po. Yung timer. Siya ang nagta-time na. Kasi alam niya 1 hour lang siya per day.
Pero kapag Mm. during weekdays, bawal siya mag-iPad. So, Friday, Saturday, Okay. Sunday, pwede siya pero 1 hour lang. Pag nag-alarm, Mm. automatic, Okay. surrender. So, Finish. ganun ginagawa niya. So, pinractice namin yun, naging strict kami sa ganun kasi nakita namin nga may effect. May effect po May talaga. effect talaga. Kahit sa mata po, yung pagkurap-kurap ng mata. Sa attention, actually. Attention, tsaka yung behavior. Nakita namin may difference Behavior. talaga eh. Pag yung, kunyari, yung dati, lagi siyang nag-iPad, may iba Mhm. talaga sa behavior eh. So sabi ko, Mhm. kahit okay lang na mag-iPad siya kasi okay naman na siya ngayon, yung ganyan na, sasabihan naman, stick tayo na 1 hour lang talaga Opo. during weekends. So okay yun. May mga parents po, mangha na, ay, ang galing mag-English ng anak ko. Ay, Pero, tama pala yan. opo, akala mo, ang Thank you galing-galing. kay Peppa Pig Pero, pala, at saka kay si Peppa. Louie. Pero po, Really, Mami? minsan, nakokopya lang nila yung salita, pero hindi nila yung comprehension po. Comprehension. Hindi pa po. Yun po. Ayun. Okay. Feeling ko naman talaga kasi marami naman po dating meron ng ganyan. Hindi lang nalilabel as autism. Yung iba po kasi talagang ayaw ipaalam. Diba? Kaya po sa akin, yung sabi po yung mga pinsan ko, yung mga kamag-anak ko, sinasabi, uy, parang ayaw nilang ipaalam. So, bakit ayaw natin ipaalam? Exactly. Ano bang masama? That's At least true. ang nakakatuwa nga po nung halimbawa inopen ko siya talaga dati hindi ko po talaga kinukwento. Nung inopen ko po siya do sa boss ko, sa lahat. Parang nagbukas lahat din po ng opportunity. Yung boss ko, pinayagan ako na halimbawa parang may days ako na gawa po nga sa therapy, Healthcare. yung Mas naging schedule. compassionate sila. That's good. Yes po. Araw-araw ko po yung pinagpe-pray na, Lord, na wala na sanang batang lumabas sa mundo na may ganyan. Oo naman. Or kung meron man, ano po, yung tawag dito, mabigyan ng pagkakataon, saka mabigyan ng suporta. Yung mga Payamanin batang yung katulad magulang. nila. Opo. Payamanin Kasi yun yung mga talaga. magulang. Pahabain ng pasensya. Para kami na magpapalakad ng gobyerno. Oo, di ba? Pero tanong ko na lang, ano na lang yung masasabi niyo dun sa mga parents na until now, yung hindi matanggap? Or parang nandun sila sa Pero in doktor denial nga eh. po eh. Maraming in Pero denial. ang masasabi ko lang po, tanggapin nyo na. Sandali, Tanggapin di nyo ba? na. Diba? Tanggapin nyo na. Sandali. Kasi andyan na yan eh. Hindi mo naman mai-reverse yung tanggapin nyo na at everything follows naman po eh. Pag natanggap mo na yung sitwasyon mo, makakaisip ka na ng paraan eh. The more inaano mo, yung Delay. dinidelay mo, lalo mo lang dinidelay yung progress niya. Yes. At mas lalo mong pahihirapan yung sitwasyon kasi 'di ba kapag Mm. late na yung mas mahirap nang ituwid yung bata. Correct. Yes. Totoo Lalo po. na pag yung nag-iedad na yung Oo. Mhm. Sabi ko, Mamature na sa'yo yung kay ano Jaden, medyo late na eh, no? But still, habol. Mhm. Habol talaga. Hanggang ngayon naman, kailangan tuloy-tuloy pa rin. Kumbaga, huwag kang magsasawa. Kung anong ginagawa mo before, bago siya ma-diagnose, tapos nung na-diagnose na, hanggang ngayon, hanggat kaya mo, ganun pa rin. Kasi parang pinagkakait mo dun sa bata yung magkaroon siya ng maayos na future. Kasi hanggang dinidelay mo. Pati ikaw, pag kakadilim mo ng kakadilim, ikaw din na mahihirapan eh. actually. Mm-mm. Sa'yo din naman ng nun eh. Kasi nga anak mo yun eh. Diba? Hindi naman, wala naman pang ibang unless inayawan mo talaga, pinabayaan mo yung bata. Tsaka grabe yung sacrifice. Yung sa akin nga hindi pa siya ganong halala or katindi yung pinagdadaan. Mhm. Ano pa yung ibang mas grabe yung sitwasyon nila? Totoo Lalo po. yung mga may autism na, May combination po, di ba? hindi makalakad, tinetherapy pa ng yung buong katawan ng bata, hindi develop yung kanyang mga paa, kamay, or any ganun. Maraming ganun. Marami kaming kasabay na ganun. Na bukod sa may autism na siya, yung therapy na talagang therapy ng Physical. body, yun. Grabe yung bubuhatin yung anak. May cerebral. Yes, dadalhin sa therapy center para lang makapagsalita, makabasa, makaano. Pero at the same time, yung katawan niya, hirap din. May physical disability. Oo, disability. Sobrang saludo ko sa mga mamit dading ganun. Kasi marami kami talagang kasabay sa center na mga ganun. Kasi nga iba-iba siya eh. Iba-iba kami ng case.
May mga pagkakapareho dun sa iba nga tulad nung kay Jayden, yung iba sa speech din, yung iba sa behavior, yung iba dun sa mga, ang tawag dito, physical nga. Meron naman yung parang basta ang daming umbrella ng ASD. Sobrang kumbaga yung payong 'pag binuksan mo nakalawit lahat dun yung ano, Okay. yung mga symptoms niya, yung mga ano niya. Sobrang dami. Hindi biro talaga yung mga pinagdaanan niyo. And you're doing the great job. So, salamat. And I'm sure kayang-kaya niyo yan. Nakarating na kayo sa nalampasan niyo yung ibang stage during early age. So, continue to pray na lang. And we pray for you all. Both. Salamat po. So, salamat for experience Saludo to din us. kami sa mga marunong umunawa at umintindi. Totoo po, Hindi tama. nasa labas ng Hindi naman din kami lang yung ano dun sa bata eh. Syempre balang araw pag siya yung nasa outside world. Syempre yung mga ibang tao naman yung makakasalamuhan niya. Ang dami ng tao ngayon na unti-unti nagiging aware na dun sa sitwasyon ng mga batang may ganun. So nakakatuwa rin kasi yung response ng mga hindi naman nakakaranas ng ganun o walang anak na ganun, alam nila. Actually, ito lang yata yung discussion na wala talaga akong nasabi, no? Wala talaga akong idea. Nadaldal mo na yan, no? So actually ngayon, may awareness na ako. Kasi the only awareness I have is yung dun sa show na Atypical, yung sa Netflix. And that's the only extent of my knowledge kung ano yung nasa spectrum ng autism. And for both of you, I highly recommend watch it. Anong title? Atypical. Panood niyo na ba si Attorney Wu? Yan, o di ba? Yung extraordinary. Oh, di ba? Favorite. So unahin niyo yung Atypical dun sa dalawa sa inyo kasi your kids are growing up, dadating kayo doon kasi teenage years na yun eh nasa spectrum. So doon lang ako. Doon actually yun lang ang extent ng alam ko sa ganito. But for both of you, siguro ang masasabi ko lang, you will get past through this. And I commend you for keeping up kasi we all know God will not give you this responsibility if He knows you cannot do it. And He will provide for a fact na meron kayong support system. Both of you have the best husband. I would say. Thank you, Lord. Diba? Yung pagkakadiin ni Rona na you have the best husband. Yes, kasi tingnan mo, Yun yung gusto ko sa'yo, friend. Yun yung gusto ko sa'yo, friend. Imaginein mo, di ba? I'm just grateful. I'm not in that situation. Kasi imagine how I can survive, di ba? So, on top of what I have right now, I don't have that resources. Kayo, di ba? The best yung support system nyo. Pero what I can say really is in everything, in every challenges talaga, I think the most important is ma-acknowledge eh. Tama yung sinasabi nyo. The earlier ng intervention, the better yung outcome eh. Di ba? Yung treatment plan na pwedeng mangyari doon sa bata. Yun yung pinaka-important step. Hindi lang naman yun sa autism. Actually, sa lahat yun. Pag hindi natin inaccept yung problem, hindi mo siya masosolve. Hindi mo siya maa-address. Thank you. May natutunan ako. And then, yun nga, yun yung sinasabi ko. Parang napaka-fitting tuloy nung nung thought for the day mo. Life goes on. Yes. Di ba? Life goes on. Yung Wala. pinsan ni Jon Snow. I hate you. We're all fighting some sort of battle. Hindi mo talaga pwedeng sabihin ikaw ang pinakahirap sa buhay. Yes. True. Di ba? Iba-iba lang ng kulay. Pero Iba't ibang level lang. Yung pain, So, iba-iba lang yung intensity. Ganun. Yes. Exactly. And it will get through this. I'm pretty sure we'll get through this. Yes, this too Babalik shall namin yung pass. sinabi mo sa kanila na sabi mo naman, di ba, they have the great husband. Dadating ka din dyan. Yeah. Kasi sabi ko, dadating kayo Sabay-sabay dyan. na po natin So, ipapakita. balik natin kay Rona, dadating ka dyan. nice belt. We need to understand that autism kasi isn't something that to be erased. It's part of the person's identity, di ba? So it's about recognizing that they belong to in classrooms. Kasi di ba sabi mo, Ria, yung napag-inquiran nyo talagang sobrang mamahal and all dahil nga merong autism si Jayden. They need to recognize yung society talaga, we need to recognize that they belong in classrooms, in workplaces, eventually, di ba? And in communities. It's about making support accessible in every language, in every culture kasi nga iba't ibang na nga tayo, di ba?
So sana may ganun. And through this, through you, sana we need to make this louder. So at least yung simple na podcast na to or kung ano man, kung saan man aabot to, sana we can make this be provided dun sa public na maging aware na merong ganito, na hindi to iba. At hindi naman, di ba parang sa atin kasi kulang ng awareness. Nabanggit natin kanina nga, dapat nga government na nagsisimula. Kung wala talaga, dahil ang layo-layo natin, tayo na lang siguro, let's provide awareness to them na dapat kung meron man tayong nakikitang symptoms na, no, nabanggit natin kanina mga symptoms, mas maaga, mas tanggapin natin kasi nga, katulad na sabi ni Baggy, nade-delay lang natin yung progress ng bata hanggat dine-delay natin yung acceptance, hanggat nandun yung denial. Capable sila financially and all, capable yung parents na mag-alaga, but still they deny it because feeling nila kasi autism is disability and illness. Again, sabihin nga natin, it's not a mental illness. Iba lang sila, iba lang yung thinking nila. They are unique. Yeah. Unique in their own way sila. But But hindi sila iba din sa normal, 'di ba? Hindi naman yung sasabihin mong parehong-pareho, but unique lang sila. yung parents talaga understanding, pati yung naman nasa paligid Kailangan ng matinding understanding talaga. Siyempre, napakinggan namin at paulit-ulit naman na narinigan namin si Ma'am Maria. Pero ang bottom line kasi, kami rito yung sa podcast na to, we sincerely thank you. Kasi for carrying your cross. Tinanggap niyo yung sitwasyon with grace and kindness. Tsaka yung commitment of a lifetime. Diba? Parang walang patumanggan yung tinanggap at tatanggapin na hanggat ikamatay ninyo, magiging magulang kayo sa mga anak nyo kahit hindi na nila kailangan. Actually. So, to have a heart like that, thank you. Thank you talaga. Never namin mai-imagine ever man lang ni Katiting ng pinagdaanan nyo. Kaya we celebrate you guys. Dapat merong yung Mom's Month para do sa mga bata na may determination kasi pagiging nanay pa lang alone, iba na laban yan. Sa inyo may challenge pa. Kakaiba yung challenge. And alam mo it entails everything. Pera, mental health, physical health, spiritual health. Talagang tatanungin mo, bakit ako ang binigyan nito? Paano to? 'Di ba? At saka yung spiritual maturity niyo, hanga ako talagang automatic nung dumating sa iyo sitwasyon, mas lalo kayong nag-mature spiritually. Kumbaga parang tinanggap niyo, paano to kakayanin kung wala ang Panginoon sa buhay namin. So nagsabay-sabay siya. Kaya nga parang the way yung i-discuss niyo yung sitwasyon is may grace of God na hindi man siya ganun kadali pero nairaos ninyo with flying colors. Colors with flying colors. Oo. At saka parang hindi kayo titigil ng kakahanap kung paano mapapabuti yung sitwasyon ng batang ito. And at the same time, nagnanais kayo na kung sa anak ninyo nangyari ito, sana sa ibang mga bata, hindi na mangyari. Kung magkaganon man, magkaroon tayo ng community or ng awareness para hindi ganun kahirap para sa doon sa mga darating pa lang sa sitwasyon. So for that, we say thank you talaga. Kaya, I wish well, gusto ko sana basbasan pa kayo si Baggy at saka si Lia, mag-ina, habang magkasama kayo yung bonding nyo, maalala nyo na kami rito, magdadasal kami para sa kabutihan ninyong mag-ina. Sa health ninyo, especially. Kay Mama Maria, of course, tsaka kay Jayden, marami pa kayong pagdadaanan, pero basbasan pa talaga kayo ng Panginoon. At saka kami rito, kami mga tagapakinig nyo lang, tagatanong lang, pero sobrang hanga namin sa inyo. Sobrang thank you. Para kay mga Iron Heart. Kailangan natin ng mga magulang na katulad nila Mama Maria, ni Baggy, na willing talagang magbigay ng dalawang kamay kahit punong-puno na yung hawak nyo, handful na yung anak nyo Pero mas naiisip nyo pa rin. So ang galing lang. Thank you talaga. Kaya siguro talagang sa inyo ibinigay yan. Kasi nga, may kasabihan parang if not me, then who will do it? 'Di ba? Kung hindi ako sino? 'Di ba? Kaya thank you sa oras ninyo. Lalo Mama Maria, thank you. Ang hirap mong ma-schedule ikaw pero pumayag ka. Thank you talaga. Bye ka. Hirap na hirap. O yun. Baggy, thank you Someday we will have the answers. For now, gotta show you what you made of. And you by my side, we will never quit until all that peace is Liam, okay, open yung bag ng shower.
Babasahin mo na yung ulo. Pag binasa yung ulo, patayin ulit yung bulb, lagay ng, pati yung Shampoo. pan dapat na ganito, lagay yung shampoo, ganyan. Tapos bukas ulit. Ay, nako. Hanggang Mami, buong ganyan. Diyos ko. Tapos sabi ko, ano yung pinakalas na gagawin? Sabi niya, towel. Kukuha ko ng towel para ma-dry na yung body ko.